Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Makabansa 2 Quarter 2, Week 7. Ang ating paksa ay pangangalaga sa mga kulturang material, antigong bagay, mga bantayog, pagkain at headdress ng kinabibilangang komunidad. Para sa unang araw, pangangalaga sa mga kulturang material, antigong bagay ng kinabibilangang komunidad. Magbigay ng mga kulturang material na natalakay noong nakaraang linggo at sabihin kung ano ang gamit ng mga ito sa nakalipas na panahon. Para sa layunin ng ating aralin, naiisa-isa ng mga paraan ng pagpapahalaga sa mga kulturang material tulad ng antigong bagay. Nailalahad ang mga paraan ng pangangalaga sa mga kulturang material ng kinabibilangang komunidad. Florera, lalagyan ng bulaklak na yari sa salamin, plastik o seramika. Figurine, maliit na estatwa. Antigo, karaniwang ginagamit ito upang ilarawan ang mga lumang kagamitan, kasangkapan, kasuotan at iba pang mga bagay na may makasaysayang kahalagahan. Basahin ang maikling kwento na may pamagat na ang alamat ng antigong Florera. Sa isang tahimik na baryo, may isang pamilya na nagmamay-ari ng isang antigong Florera. Ang Florera ay gawa sa porselana at may mga maselang disenyo ng mga bulaklak at ibon. Ito ay itinuturing na isang mahalagang pamana ng kanilang pamilya. Isang araw, habang naglalaro ang mga bata sa loob ng bahay, aksidenteng natabig ang lamesa kung saan nakapatong ang Florera. Sa kabutihang palad, mabilis na nasalo ni Lolo Ben ang Florera bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. "Maging maingat kayo mga bata," sabi ni Lolo Ben. "Ang Florera na ito ay hindi lamang isang bagay. Ito ay isang pamana ng ating pamilya." Nang gabing iyon, ikwinento ni Lolo Ben ang alamat ng Florera sa mga bata. Noong unang panahon, ang Florera na ito ay pag-aari ng isang prinsesa mula sa isang malayang kaharian. Naging magkaibigan sila ni Tiago na ating ninuno. Ibinigay niya ito bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Mula noon, ang Florera ay iningatan at ipinasa sa mga sumusunod na henerasyon hanggang sa ngayon. Kwento ni Lolo Ben. Pero paano natin mapapangalagaan ang Florera, Lolo? Tanong ni Mia, ang pinakabatang apo. Una, kailangan nating ilagay ito sa isang ligtas na lugar. Sagot ni Lolo Ben. Dapat din nating linisin ito ng maingat. At higit sa lahat, kailangan nating ipasa ang kwento ng Florera sa susunod na henerasyon upang hindi makalimutan ang kahalagahan nito. Sumang-ayon ang buong pamilya at nagpasya silang ilagay ang Florera sa isang espesyal na cabinet na may takip na salamin upang maprotektahan ito. Tuwing espesyal na okasyon, inilalabas nila ito at ikinukwento ang alamat nito sa mga bisita. Dahil sa kanilang pag-aalaga at pagpapahalaga, ang Florera ay nanatiling buo at maganda sa kabila ng paglipas ng panahon. Naging inspirasyon ito sa buong baryo at maraming pamilya ang nagsimulang mag-ingat at magpahalaga sa kanilang mga pamana. Ano ang mahalagang bagay na iniingatan ng pamilya ni Lolo Ben sa kwento? Ang mahalagang bagay na iniingatan ng pamilya ni Lolo Ben ay ang antigong Florera. Paano ipinakita ng pamilya
ni Lolo Ben ang kanilang pagpapahalaga sa antigong florera. Ipinakita nila ang pagpapahalaga sa florera sa pamamagitan ng maingat na pag-iingat at paglalagay nito sa ligtas na lugar. Ano ang mga hakbang na ginawa ng pamilya upang maprotektahan ang florera? Inilagay nila ito sa isang cabinet na may salamin. Nililinis nila ito ng maayos at ipinapasa ang kwento nito sa susunod na henerasyon. Kung ikaw ay may gamit katulad ng antigong florera, ano ang iyong gagawin? Kung ako ay may gamit na tulad ng antigong florera, iingatan ko ito at ilalagay sa ligtas na lugar. Ang antigong florera sa kwento ay isang halimbawa ng kulturang materyal. Mula sa ating aralin, ang kulturang materyal ay tumutukoy sa mga bagay na nilikha, gumagamit at pinapahalagahan ng isang lipunan o grupo ng tao na nakikita at nahahawakan. Ang kwento ang nagpapakita at nagpapaalala sa bawat isa na kailangang pahalagahan ang mga kulturang materyal. Basahin ang sumusunod na sitwasyon at sagutan ng mga tanong nito. Ang inyong pamilya ay bibisita sa isang museum kung saan matatagpuan ang mga mahahalagang bagay o artifacts na iniingatan ng inyong kinabibilangang komunidad. Bago pumasok sa loob ay nagpaalala ang museum guide ng mga bagay na dapat iwasan sa loob. Ano sa tingin mo ang mga bagay na dapat iwasan sa loob ng museum? Ano ang gagawin mo pagpasok sa museum? Ikalawang sitwasyon, bumisita ka sa bahay ng iyong kaklase. May nakita kang mga antigong bagay sa loob. May mga banga sa mga sulok ng kanilang bahay at may mga cabinet na may lamang mga figurine at mga maliliit na estatwa. Ang kanyang nanay ay nagkukwento tungkol sa mga bagay na ito. Ano ang iyong gagawin upang maingatan ang gamit sa bahay ng iyong kaklase? Ano din ang gagawin mo habang nagkukwento ang nanay ng inyong kaklase? Kung ang inyong pamilya ay nagmamay-ari ng mga antigong bagay, paano mo ito iingatan? Tingnan ninyo ang larawan ng isang antigong gamit. Isulat ninyo kung paano nyo iingatan o aalagaan ang gamit na ito. Itanong sa mga magulang o kasama sa bahay kung mayroon silang maituturing na kulturang materyal sa tahanan. Ilahad kung paano ito iniingatan ng pamilya. Para sa ikalawang araw, pagpapahalaga sa kulturang materyal, mga bantayog. Ano-ano ang halimbawa ng mga kulturang materyal? Ano-ano ang halimbawa ng mga kulturang materyal mayroon sa inyong bahay? Paano nyo ito pinapahalagahan? Para sa layunin ng ating aralin, nakikilala ang mga mahahalagang bantayog sa kinabibilangang komunidad. Nailalahad ang mga paraan ng pagpapahalaga sa mga kulturang materyal tulad ng bantayog. Nakaguguhit ng isang bantayog sa kinabibilangang komunidad. Ano nga ba ang bantayog? Ang bantayog ay isang simbolo o marka na itinayo bilang pagpaparangal sa isang bagay, bayani, kagitingan o anumang parangal na inihahandog. Tingnan nyo ang 3 bantayog ng mga kilalang bayani ng Pilipinas. Tukuyin nyo kung para kanino o sino ang bayani na kinakatawan ng bawat bantayog. Tama, ang unang bantayog ay si Jose Rizal. Pangalawa, Andres Bonifacio.
At pangatlo naman ay si Lapu-Lapu. Ano ang tawag sa mga rebulto na nakikita sa larawan? Sino-sino ang bayaning may bantayog ang ipinakita sa larawan? Ano-ano ang naitulong nila sa bayan? Bakit gumagawa ng bantayog para sa mga mahalagang tao sa Pilipinas? Ang mga bantayog ay may mahalagang papel sa ating komunidad. Ito ay nagsisilbing paalala ng mga makasaysayang pangyayari o tao na nagkaroon ng malaking ambag sa ating komunidad. Ito ay tumutulong upang hindi makalimutan ang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Tukuyin ang mga bantayog na makikita sa kinabibilangang komunidad. Alamin kung ano ang mga nagawa ng taong ginawa ng bantayog sa inyong sariling lugar. Tukuyin din kung ano ang ibig sabihin o ipinapakita ng bantayog, kung ito ay representasyon ng isang mahalagang pangyayari sa isang lugar. Mga paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga bantayog sa kinabibilangang komunidad. Pagbisita at pag-aalaga. Bisitahin ang mga bantayog at panatilihin ang kalinisan ng paligid nito. Pagpapakita ng paggalang. Magbigay galang sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak, dasal o simpleng pagyuko bilang tanda ng paggalang sa bantayog. Pagbabahagi ng kaalaman at kasaysayan. Ibahagi ang natutunan sa iba upang mapalaganap ang kaalaman at kasaysayan ng kilalang tao sa bantayog. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon upang gumawa ng isang bantayog, ano o sino ang gagawan mo at bakit? Gumuhit kayo ng isang bantayog na makikita sa inyong komunidad. Isulat sa ibaba ng inyong guhit kung saan ito matatagpuan. Para sa ikatlong araw, pagpapahalaga sa kulturang material, pagkain. Balikan natin ang iba't ibang pagkaing ipinagmamalaki ng Pilipinas. Sabihin nyo kung kailan karaniwang inihahanda o kinakain ang bawat pagkain. Para sa unang pagkain. Sumunod na pagkain. Pangatlong pagkain. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga paraan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kulturang material, katulad ng pagkain. Nakapaglalahad ng paraan ng pagpapahalaga sa mga kilalang pagkain ng kinabibilangang komunidad. Panoorin nyo ang video ng awiting pinamagatang "Huwag Paglaruan ang Pagkain". Pakinggan ng mabuti ang mensahe ng awitin habang pinapanood nyo ito. Narito ang YouTube link. Narito naman ang liriko. Binabasbasan tayo ng Diyos ng maraming grasya at pagkain, kaya wag natin itong aksayahin. Baka mawala lahat ng ito sa atin. Maraming bata ang nagugutom. Huwag paglaruan at basta na lang itapon mga pagkaing hinahain sa atin. Dahil ang pagkain, yan ang biyaya sa atin. Tungkol saan ang awitin? Ano ang sinasabi ng awitin tungkol sa pagkain? Tama ba ang sinasabi ng awitin? Kung ikaw ang tatanungin, paano mo pahahalagahan ang iyong pagkain? Ang pagkain bilang isang mahalagang parte ng kultura sa komunidad ay dapat nating pahalagahan. Lahat tayo ay may responsibilidad bilang tagapag-ingat ng ating kultura. Kaya naman kailangan nating pahalagahan ang pagkain na inihahain sa ating kapag
katulad ng binanggit sa awitin. Narito ang iba't ibang paraan ng pagpapahalaga sa pagkain. Kainin ang nakahain sa hapag. Huwag magsayang ng pagkain. Kumuha ng tamang dami lamang o ng kayang ubusin. Magpasalamat sa may likha para sa mga pagkain. Kilalanin ang mga pagkain. Isa-isahin at pag-usapan natin ang mga kilalang pagkain sa inyong komunidad. Ibahagi niyo ang mga detalye tungkol sa bawat pagkain tulad ng maikling kasaysayan, mga sangkap at kung kailan ito karaniwang inihahain. Kung alam niyo ang tungkol sa isang pagkain, magbahagi kayo ng inyong kaalaman sa klase. Bilang isang mag-aaral, ano ang mga pagkain sa iyong kinabibilangang komunidad na dapat mong kainin? Sabihin ng yehe kung ang sumusunod na pangungusap ay nagsasabi ng pagpapahalaga sa pagkain. Sabihin naman ang yepe kung ito ay hindi. Uubusin ko ang pagkain na nakahain sa aking pinggan sa abot ng aking makakaya. Hindi ako kakain kung ang pagkain ay hindi ko gusto. Magpapasalamat ako sa mga nakahain bago kumain. Sasabay akong kumain sa aking pamilya. Ipagmamalaki ko ang aking kinagisnang pagkain sa iba. Dalhin bukas ang mga sumusunod na kagamitan: colored papers, gunting, pandikit, lapis, ruler, mga dekorasyon. Para sa ika-4 na araw, pagpapahalaga sa kulturang material, sining. Balikan natin ang mga kulturang material na natalakay sa nakalipas na araw. Naipahahayag ang pagpapahalaga sa isang likhang sining, kagaya ng headdress. Nakagagawa ng sariling headdress na nagpapakita ng inspirasyon sa tradisyonal na kasuotan. Headdress, isang uri ng dekorasyon o kasuotan na isinusuot sa ulo. Ito ay maaaring gawa sa iba't ibang materyales katulad ng tela, balahibo, bulaklak at iba pang palamuti. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Ano ang napansin mo sa 3 larawan? Ano ang bagay na nakalagay sa ulo sa 3 larawan? Ano ang ibig sabihin ng headdress? Ano ang kahalagahan nito? Ang mga nasa larawan ay nagpapakita ng halimbawa ng tinatawag na headdress o pamutong sa ulo. Ito ay isang uri ng kasuotan o dekorasyon na isinusuot kasama ang mga tradisyonal na damit. Sa iba't ibang kultura, ang headdress ay may iba't ibang anyo at kahulugan. Salakot, isang tradisyonal na sombrero sa Pilipinas na gawa sa kawayan o nipa. Ginagamit ito bilang proteksyon laban sa araw at ulan. Tangkulo, isang uri ng headdress na isinusuot ng mga mandirigma ng mga katutubong grupo sa Mindanao, katulad ng mga Maranao at Maguindanao. Karaniwang gawa ito sa tela na may makukulay na disenyo at borda. Suklang, isang uri ng headdress na ginagamit ng mga kalinga, na gawa sa ratan at pinalamutian ng mga beads at shells. Narito naman ang iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga tradisyonal na headdress. Pagsuot sa tamang okasyon. Pagpapakita ng paggalang. Pagsuporta sa mga ito, pag-aalaga at pagpapanatili. Isa sa mga paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa headdress ay ang kalaman ng paggawa nito.
Mula sa mga nabanggit na halimbawa, gumawa ng iyong sariling headdress na maaaring magrepresenta ng iyong kultura sa iyong kinabibilangang komunidad. Maaaring panoorin ang YouTube tutorial kung paano gumawa ng headdress art. Narito ang YouTube link. Ang pamagat ay Colorful DIY Paper Headdress Last Minute Crafts. Narito ang mga kagamitan: colored papers, gunting, pandikit, lapis, ruler, mga dekorasyon. Ito naman ang hakbang: gupitin ang isang mahabang strip ng colored paper na may lapad na 2 hanggang 3 pulgada. Isukat ang lapad nito sa iyong ulo. Siguraduhin na sakto ito sa iyong ulo bago idikit. Gupitin ang mga pangdekorasyon. Gumupit ng iba't ibang hugis mula sa colored papers tulad ng hugis ng dahon, balahibo at iba pa. Maging malikhain sa mga disenyo o dekorasyon ng iyong headdress. Idikit ang dekorasyon sa base ng headdress. Maaari kang maglagay ng mga dekorasyon sa itaas na bahagi upang magmukhang makulay at masaya. Maaari ring magdagdag ng mga sticker, sequins at iba pa ayon sa iyong nais upang maging mas kaakit-akit ito. At higit sa lahat, lagyan ito ng bagay na nagpapakita ng iyong sariling kultura o kultura ng iyong kinabibilangang komunidad.